Ko lang sinasabi ni tatay. He's a weak leader. Mas matakot tayo na yung isa ang nanalo. Totoo yun. Mahihirapan tayo. Ito, madali lang to. Madali lang to. Kaya, kunting tiis pa. Hindi yung kunting tiis na lang, kunting tiis pa. Alam naman natin ang laban natin. Alam natin kung anong power natin. Ma'am, ano yung inyong komento ito tungkol doon sa sinasabi ng mga pulahan na hindi daw mananalo si BP Sara kung hindi naging katandem si Bongbong Marcos? Di ba hindi mananalo si Marcos kung hindi katandim si BP? Ano ba totoo dyan? What's the point na magsinungaling si Inday? Magsinungaling talaga siya sa harap ng mga Pilipino. Sabihin niya kung sinong nakikiusap. Okay. Sino bang nagpatawag kay BP Sara doon sa Cebu? Yung malapit na ang filing. Ang namamagitan sa kanila si Garcia, di ba? Si Gwendolyn? Doon yan. Alam niyo ba kung gaano kasakit kay tatay yun? Hindi lang niya mapigilan si VP noon. Pero bilang as a parent kasi, you always gave the unconditional love. Kasi yung unconditional love kasi sa anak. Kahit gaano kapasawa yung anak. Murahin mo man yan, kahit pagalitan mo man yan, but the innermost recesses of your heart, andun pa rin yung pagmamahal. Yun. Kaya yun, walang nagawa. Pero, sino may sabi? Na, sino doon sa Pulawan? Mga vlogger nila. Ay, wala naman yan. Ayokong pumapatol sa mga napaka-nonsense na kwento, yung malayo sa katotohanan. Too good to be true yun. Scam yun. O mensahe nyo na lang, ma'am, sa mga kababayan natin na napapaniwala nitong or nabibrainwash nitong mga pulahan vlogger. Actually, hindi yan nabibrainwash. Hindi yan naniniwala. May kurot yan sa loob. Pero yung iba kasi, kumbaga, nagkaroon kasi sila ng hugot nung, malay mo, yung natamaan sa widening. No, it's not. About the drugs. Yun. Yung mga hindi matitino, may na-damage talaga sa family. Hindi mo rin yan maiiwasan. Pero, mas mabuti pa yung tanggalin yung isa kaysa masasacrifice ang lahat. Gets niyo yung point ko? Okay lang siya na magurgur kaysa naman masasakripisyo ang iba. Ganun kasi ang labanan noon. So, ayoko magpapatol sa mga nonsense na kwento kasi pag alam mo kasi ang totoong istorya, matatawa ka na lang sa napakawalang kwenta mga kwento. Yun. Talking about, ma'am, sa mga congressman. Kasi nakikita naman natin harap-harapan na parang gini-GG yung mga tao. Ano yung pinakamagandang... Ano yung gini-GG? Ga. Tas go. Okay. Nila yung mga tao, no? Dahil nga po diyan sa mga investigation nila. Ano yung tingin mong magandang solution or yes? Oo. Alam naman yan ng mga tao. Hindi na talaga yan pababalikin. Let's start a brand new. Sa palagay mo kaya, ma'am, kung sakasakali, siyempre, darating naman talaga yung time na puposisyon si Sara kasi yan naman talaga yung gusto ng sambayan ng Pilipino. Oo. Kung hindi man na ngayon, sa mga susunod na araw or sa mga susunod na buwan. Sana susunod na araw. Kung ito man ay bigla na lang magsipagbaliktaran, ano kayang sa palagay mo, maano ni Sara to? Matatanggap to sa kanyang mga sa kanyang mga, kumbaga gabi niya, kakampi niya, matatawag natin ganon. Kung bigla bang magsipagbaliktaran ito. Huwag niyo lang kalimutan ang sinabi ni VP Sara. Pagkalaban ko kayo for life. It's not about ugali yun. Prinsipyo yun. May panindigan yan.
nakakaintindi ako ng ganun kasi may konting ganun din ako. Continue. Ikaw tanong. So, ano pa? Anong mga tanong? Sarap nga magbuljak-buljak dito, kaso you know what? Mahinahon si VP eh. Mahinahon tayo. Iyon. Yung maganda din. Oh, and we're in the winning battle. Kunting tiis pa. Kunting tiis pa. Ma'am, anong opinion nyo dun sa laging tawag dito, laging sinisisi nitong admin na kundi daw dahil kay Tatay Digong, hindi daw maano yung West Philippine Sea. Kwento yan sa mga walang alam talaga sa totoong kwento. Do you have any idea about that story, ma'am? Kailan ba, kailan ba tayo nagka-problema talaga sa West Philippine Sea? Sa WPS, di ba? White powdery substance. Joke. Parang si BP. Thank you, blah, 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 except, joke. Parang ganun. Hindi pa ba niyan halata yun? Wait lang ha. Balik lang muna ako. Balikan natin yung Tanong. West Philippine Sea. Naalala ko lang yun. Yung sabi ni BP Sara, thank you for, di ba? Sabi niyo, napaka-timid or napaka-childlike ni BP. Pasalamat kayo. Ganun yung actuation na pinakita niya. Di kayo na-insulto masyado. Pero, kung ako nun, diretsuhin ko talaga yun. Na, basta, diretso talaga ako. Yung bang, hindi ka na nahiya talaga. Yung bang, ganito. Pakinggan nyo yung nangyari, yung Senate hearing na yon, and then maging open mind lang kayo. Wala kayong papanigan. Tingnan nyo kung saan dadalhin si BP Sara nun, ni Hontiveros. Mm-hmm. And she really think na porket bata si BP Sara at guram na siya, May isa niya. kaya niyang ganunin si BP. Hindi. Never underestimate your kalaban. Ano yung ma'am, tawag dito yung talagang pinagmukha ni BP kay Hontiveros? Alam nyo kung ako, hinubaran si Hontiveros na. Si RH. Mm-hmm. RH Bill. Si Riza Hontiveros. Hontiveros naman talaga yun, kung ako nun, nahihiya na talaga ako. Kung ako sa kanya yung bang pinagmumukha niya tanga, ang layo naman. Isa pa rin niyang, ang layo daw ng sagot. Doon din naman patungo yung tanong niya. So, sino-shortcut na nila. Huwag ka na magpasakali pa. Ang dami mo pang chichibrichi. Kaya nga, nagsabi si Inday, chineka ako ng chineka. That's the word. I-analyze mo yung mga salita ni Inday doon. Halos bawat word niya, di ba? Yung, okay, ayaw namin magsalita kung ilan yung gwardiya ni VP Sara na Army, di ba? Anong sabi ni, sabi ni Inday? Sabihin mo na, sir. Hindi ba kayo na-alarma nun? Sabihin mo na, sir. Napakatapang nun. Matapang yung word na yun. Sabihin mo na, sir, ilan. 300, I think 300 plus yun sinabi. Pero kung iba pa yun, kasi is privacy, security, ganun. Ang tapang ni Inday, sinabi niya, sabihin mo, sir, ilan ang nakadetail sa akin. Ganun yung taong, yung bang wala, ano bang ikakatakot ni Inday? Wala naman siyang ginawang mali. Tama. Kung wala kang kababalaghan, wala ka talang tatakpan. Ano sa palagay mo, ma'am, ang motibo or pakay talaga ni Hontiveros kung bakit gusto niya bawasan ng ni BP ang kanyang budget ngayong 2025? Yun na nga, para hindi maka-action si BP, tsaka masira si BP. Hindi makagalaw.
Kasi nga, di ba, sino magtutulong niyan? Eh, sila yung makapangyarihan. They want to pin down BP Sara. I-down nila talaga ang Duterte. Pero, Hindi ang talaga. question nun, paano? Mga matatalino yung mga yan. Kung sa tapang lang, hindi sila uubra dyan. Pero sa kapangyarihan sa ngayon, sila ang makapangyarihan. Pero never ever forget, tayong sambayanan ang mas makapangyarihan. Hiwala sila dyan lahat kung hindi dahil sa atin. Kaya kung tayo ang magsalita, wala yan. Talo natin sila. Huwag natin, ano lang naman magagawa ko. Ang tagal-tagal naman nanghihina na yung pinanghihinaan tayo ng loob. Huwag. Boses natin ang makapangyarihan. And don't forget, let us all pray. Because we belong to a Christian and Catholic country. Mm-mm. Alam mo, sabi ni Mama Mary, ako Katoliko kasi ako, sabi na Mama Mary, sa para lang ito sa mga Katoliko ha, please pray the rosary. Kasi even the war, pwede namang stop. Prayer talaga ang napaka-powerful niyan sa panahon natin ngayon. Sino pa bang mas nakakataas sa Panginoon? Wala naman. Isang pitik lang yan. Wala na. Pero ma'am, sa palagay niyo, ano yung nakikita mo sa iyo lang observation? Ang ganda-ganda na ng Pilipinas eh. Sabay pumasok itong Marcos admin na parang nagulo-gulo ulit ang Pilipinas. Ano nakikita mong ano? Kaya nga sabi ko, ano din ito? Wake up call din ito. Hindi man natin maintindihan yung plano ng Panginoon, pero rainy days and Mondays, may tag-ulan, may tag-araw. So, hindi naman lahat kasayahan. Naiiyak ka rin. Pero hindi rin talaga magtatagal kasi God will provide and God will serve. Diba? Pero yung electric fan, ano mo sa kanila, igitna mo. You put in the middle. Ayan, para ano. Yeah, like that. So, Yun. Ma'am, if you don't mind, let's talk about Harry Roque. If you don't mind, let's talk about Harry Roque. Kasi nung isang araw, si Attorney Harry Roque is na contempt nga po, no? Sa tingin niyo po ba nararapat po ba yun sa kanya? Or ano po, tawag dito, talagang inano lang siya, inipit na lang po talaga siya. expected natin lahat yon. Basta kalyado ng mga Duterte, Talagang iipitin. ipitin nila yon. Kasi, sabi ko nga sa'yo, fault finder eh. Hinahanapan lang ng mali. Kahit doble ang ingat na gagawin dyan, isang pagkakamali mo lang talaga. Kukontempt ka talaga. Pero, matalino si Harry Roque. Kaya we are not so worried about it. Kasi, alam niyang lulusutan niya yan. At saka, gusto nila, itagal nila doon si Spox. Gusto ba nila na sila mag-aadya? Pag-uudyo ka nila talaga. Kaya yun, para bang harang-harang yan ba? Paano kasi yan sa Tagalog? Harang dito, sige. Parang dama. Dama. And, sa nakikita ko here, para tong game of the general na game. Hindi rin sila basta-basta kasi may ano naman dito. May depensa. Hindi rin ito makarangkada kasi may depensa. Yung ganun. And I think, yung mga sinasabi ko dito, ang hindi lang alam ng karamihan, the story behind and the insider, and yung inner na mga nangyayari, yun lang naman eh. Napaka-raw, floating lang kasi ang mga pero I can discuss to each and every one of you. Kahit anong tanong, sasagutin ko yan. No holds bar ako.
Basta ano lang, ayoko lang na ma-penalty or ano ba yung ma-red kayo dyan sa YouTube. Oh, ma, Hindi, ito. Pwede daw pakitanong, ito bagong viewers, kung ano daw yung opinion mo kay Senador Amy Marcos. Actually, na ano niya na yan, nasabi niya na kanina, pero bago lang yata, Okay. kakapasok lang. Okay. Discuss natin si Amy. Short lang ito. Halimbawa ako si Amy. Okay. She really want to keep the friendship ni BP. Kasi ayaw niyang magmumukha talagang manggagamit na lang ang Marcos. Kasi kailangan niya dipinsan talaga yung apelyido nila. So, nagstay siya doon. Pero, sacrifice yung career niya, political career niya. Pupunta naman siya doon kay Bongbong. Kalaban naman sila ni Lisa. Saan mo ilagay? Search nyo yung it's like, may kanta yan eh. Sa Carpenters, is like the devil in the deep blue sea. Yun ang situation ni Amy. Kahit saang panig siya pupunta, talo siya. You know why? Ayaw na sa kanya ng mga tao. Yun ang pinakamasakit bilang politician. Wala na. Halimbawa, mag-stick talaga siya. Sasabihin niya, dito talaga ako Inday. Ako yung tunay na kaibigan. Ang sigaw ng bayan, tama na ang pambubudol, huwag ka na maniwala, BP. Tama na, huwag ka na magpabudol sa mga Marcos yan. Never again. Kung pupunta naman siya doon kay Bongbong, kalaban naman sila ni Lisa. Kung magsulo siya, halimbawa, sa middle siya, sira na naman din yung karir niya. Sira pa siya sa nanay niya. So, saan siya pupunta? So, mamili talaga siya ngayon. Kasalanan niya yan kasi namangka siya ng 2 ilog. That's the price you have to pay. Pero ako, kahit pupunta pa siya kay BP Sara, ayoko na talaga siyang iboto. Ayoko na. Tama na. Oh, stay. Friendship kayo. Oh, go ahead. But never again na talaga. Ito rin pala yung naisip ko nga ito siguro yung naramdaman ko ngayon. Ito siguro yung naramdaman ng tatay at saka nanay ko nung panahon ng tatay niya. Yung bang, wow, minana pa namin ha. Baka worse than this na yung nararamdaman. So disappointing. Anyway, ito, kailangan lang lagpasan. Wala na tayong magagawa dito, solusyon na lang So, may question pa? Satisfied ba sila nun? Yes po. Dahil total, palapit na rin yung eleksyon eh. And dito na talaga tayo sa kasi pagpasok ng September, ayun na yun eh. So, meron ka bang mga pwedeng recommend mo na dapat iboto ng mga senador this coming election 2025? Ako mismo, wala pa ako napili. Kasi hindi ko rin naman alam kung sino yung candidate. Pero, yung antivirus, yung mga bumalik. Ito, tanungin kita. Okay, ma'am. Talking about kay Lainey. Kung sakasakali, tumakbo siya. Paano man ako susuporta sa mga makaliwa? Nasa right tayo. Tsaka, alam naman natin yan sa kaliwat yan. Ayoko. Basta ang sa akin, wala pa akong line up, kasi hindi ko rin naman talaga alam sinong candidate. Sabagay. Pero one thing for sure, nasa listahan, ang daming nang babatikos kay Senator Bato. Oo. Pero, bawat galaw kasi ni Senador Bato, there's always a reason behind. And we don't know what's left to be done. May kailangan mangyari, may magandang gagawin. Pero alam ko si Senator Bato, hindi siya yun. Bato nga siya nakita nyo na nanghina siya, para bang
lumambot siya, lahat na nakita natin. Pero at the end of the day, para to sa atin. Kaya yung dalawang senador na yan, for sure, buboto ko talaga yun. Or pwede na, sila na nga lang dalawa eh. Yun. Intindihin lang natin si Senador Bato. Kasi alam niya kasi anong laro ng kabila at yung laro natin. So, hindi pwedeng idaan natin sa tapang-tapangan. Minsan kasi lumambot din tayo, katulad ko. Pero yung totoo, nakikita niyo naman sa pagmumukat ko, talaga. I can talk, straightforward. Sabi nga ni BP, que sera. Whatever will be, will be. Yan, it's all about prinsipyo, panindigan. So, what else? Dito ma'am sa Davao City, ano yung nakikita mo ngayon nitong pamumuno ni Marcos? Ano yung nakikita mong galaw ng Davao kung ikukumpara natin kay Pangulong Duterte noon? Kasi naiiba talaga palagi ang Davao eh, 'di ba? Kilala talaga ang Davao na pinaka-safe na ano. Ano kasi ito? Ngayon kasi ito yung main target ng attack nila. Kasi Baluarte naman, Diyos ko, nung panahon ni Tatay hindi inatake yung mga Ilocano. Pero sa panahon nila inatake nila yung mga Davaoenyo. Huwag naman. Pero hindi rin naman, kayo, andito kayo, 'di ba? Hindi, we are free pa naman eh. Nakakagala kami, nakakalis, pero lang, kumbaga, dinumero na lang yung kilos namin kasi baka ayaw namin, kami ang pasimuno na sila, mag-a-adjust sila or pupuluhin talaga kasi pinakaayaw ni Tatay, yung totoo, ang alam mo, sa tapang lang, si Tatay meron yan, tsaka si BP. Si Bato, meron yan. But then, yung malasakit kasi ang nagpapaano dyan eh. Ayaw ni Tatay na may kaswagis sa ganito.